Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus mula ngayon at magpakailanman. Aking may iniibig na mga kapatid, patnubay ang nakaraan sa buhay. Subalit, mahalaga ang buhay sa ngayon. At ito ay inyong pag-iingatan. Nakasalalay ang kinabukasan sa buhay ninyo sa kasalukuyan. Aking may iniibig na mga kapatid, ito ay aking ibinabalik sa inyong alaala na ang buhay sa ngayon ay buhay kung saan gugugulin ninyo sa paggawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ang nakaraan ay nakaraan na. At ang kinabukasan, ang siya ninyong paggandaan. Kung kaya nga sa ngayon, o aking may niibig na mga kapatid, maging masipag kayong manggagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Maging maagap kayo sa inyong paggawa, aking may niibig na mga kapatid, upang sa ganon, ang inyong paglalakbay sa mundong ibabaw ay hindi kayo naglalakbay ng walang kabuluhan, kundi ang inyong paglalakbay ay magsisilbi kayo buhay na modelo doon sa mga kaluluwang laging nariyan sa gilid ng mga lansangan o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, laging binabanggit ng kamatlayaan, ang panahon ay pahigpit ng pahigpit. Iba't ibang uri at kulay, mga pagsubok ang dinadanas ng tao o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, hindi kayo nabubuhay na mag-isa sa mundong ibabaw. Kasama kayo sa kabuuan o aking may iniibig na mga kapatid. Sa lipunan ng mga hugis, aking may iniibig na mga kapatid, maging uliran kayo. Maging uliran kayo sa inyong paggawa. Maging uliran kayo sa iyong pananalita, aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang sinumang mag-aral na natuto na sa loob ng patro ng diwa, ang alalay at subaybay ng kaitasan ay laging nasa sa kanya. Mahalaga, aking may iniibig na mga kapatid, ng isang espiritista ay natuto na sa kanyang pag-aaral upang sa ganun, ang kanyang paggawa sa mundong ibabaw, hindi siya gumagawa ayon sa kalooban ng kanyang sarili, gumagawa siya ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Bakit kalooban ng dakilang Panginoon o aking iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang paggawa sa laman ay iba sa paggawa sa Espiritu. Sapagkat ang paggawa sa Espiritu ay kakitaan ng kababaang loob, aking maidiibig na mga kapatid. At kayo, na lagi nang nakikisa sa mga kamatlayaan, walang sawang nakikinig sa mga magandang balita na laging ihatid sa inyo ng kaitasan, ating may iniibig na mga kapatid.
ito ay inyong pahalagahan. Ito, pahalagahan nyo aking na iniibig na makasapat ito ang tinatawag na kayamanang nagmumula sa kaitasan. Katotohanan nga, mahirap ang mag-impok ng kayamanang makalangit. Sapagkat nariyan ang pagtitiis, nariyan ang pagpapagal, nariyan ang pagtitika, aking mailiibig na mga kapatid. At kayo, iniiwan ninyo ang mga tahanan o pag pumarito kayo, aking mailiibig na mga kapatid. Iniiwan ninyo ang mga sudiranin sa inyong mga tahanan. Iniiwan nyo ang lahat ng kabigatan sapagkat narito kayo at harap kayo ng dakilang Panginoon. O aking mailiibig na mga kapatid. Palakasin ninyo ang inyong pananampalataya. Maging matapat kayo at magpatotoo kayo sa inyong pananampalataya na kailanman hindi kayo mahihiwalay sa dakilang Panginoon anuman ang mangyari sa inyong mga kalagayan o aking mailiibig na mga kapatid. Palagaan ninyo ang buhay na yan. Ang buhay ni Hiram sa bawat isa sa inyo. Buhay na kailanman walang katumbas na kayamanan sa mundo sapagkat ang buhay na yan ay galing sa sinapupunan ng dakilang Ama. O aking mailiibig na mga kapatid, magpatuloy lang kayo sa inyong pagkakbang sa mundong ibabaw. Magpatuloy kayo sa inyong pag-aaral. Magpatuloy kayong mag-impok ng kayamanang makalangit at magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya na kailanman hindi mabago anuman ang dumating sa inyong mga buhay, aking mailiibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Roma 14, 17, 18, 19. Pakibasa. Yan aking karagdagang handog sa bawat isa sa inyo at naway manatili kayo lagi na sa kapayapaan, sa pag-ibig ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu na wagsang managana at maghari sa mabuong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Kapayapaan. Paalam. Pablo, Apostol. Sumainyo ang nawalang hanggan at ang pag-asa ang maghari nawa sa inyong lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailan pa. Mga iniibig na mga anak, naway mamalagi kayo sa daan ng katotohanan. Mamalagi kayo sa pananampalataya at pananalig sa kanyang pangalan, sapagkat siya ang tunay na Panginoon sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang inyong tanggapin ng kapayapaan sa inyong mga puso, damdamin at kalooban hanggang sa oras na ito. Mga iniibig, kahit na ilan-ilan lamang kayo, naririyan sa iyong mga puso't isipan ang dakilang Diyos na nagbibigay sa inyo ng tunay na kapangyarihan sa inyong mga buhay. Naririyan din sa inyong mga puso't damdamin at kalooban upang inyong tanggapin ang kanyang pangalan, na siya na nga ang Diyos, na nagbibigay sa inyo ng kabanalan, nagbibigay sa inyo ng karangalan sa inyong mga buhay at ituro ang tamang daan patungo sa kanyang kinaroroonan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Naririyan sa inyong mga puso
ang dakilang salita ng Panginoon upang kayo ay bigyan ng lakas sa araw-araw ninyong buhay. Sapagkat kayong mga anak na binigyan ng pagkakataon upang kayo'y maging tapat sa inyong mga pananampalataya, tapat sa pananalig sa kanyang pangalan, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay buhay sa inyong mga puso, isipan, at damdamin at kalooban. Manahan kayo sa lahat ng oras ng kanyang pangalan ay binibigyan kayo ng mabuting kaparaanan upang inyong makamtan ang inyong ninanais sa inyong mga buhay. Alam ko ng bawat isa binigyan na ng pagkakataon na ang biyayang inyong hinahanap sa inyong buhay ay unti-unti na ninyong nakakamtan. Unti-unti na ninyong nakakamit sa inyong mga buhay. Basta malinis ang inyong mga puso, malinis ang inyong kaisipan, malinis ang inyong mga kaluluwa upang tanggapin ang kanyang salita na nangmumula sa kaitaasan. Marami na sa inyo ang anak na naghahanap ng tunay na kadakilaan ng Diyos upang inyong ipalaganap ang kanyang salita sa buong sanglibutan. Alam ko ng bawat isa sa inyo ay banal na naghahangad na ang Diyos ay mamamalagi sa inyong mga puso't isipan sa araw-araw dahil ang Diyos ay tunay na mapagbigay, mapagmahal sa lahat ng oras. Kaya mga minamahal kong mga anak, hindi nagmamarunong ang inyong kapatid na naririto sa inyong harapan, sapagkat nalalaman ng Panginoon kung kayo na nga ang tapat na mananampalataya at manalig sa kanyang pangalan sa araw-araw at inyong isabuhay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Dahil ang Diyos ay laging pumapatnubay sa inyong mga puso, sa inyong mga damdamin upang ipagkaloob ang lahat ng inyong pangangailangan sa inyong mga buhay. Magpakatatag kayong lahat. Maging malinis nawa kayong lahat. Malinis ang inyong mga puso't kalooban, damdamin kung paano ninyo tanggapin ang salita ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan. Dahil ang pananalig sa isang Diyos ay isang pagmamahal na katulad sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya, upang ihayag ang katotohanan na ang lahat ng ito'y inyong tinatanggap ang dakilang Hesus sa inyong mga puso, damdamin at kalooban. Sumainyo nawang lahat ang dakilang salita na binibigay sa inyo, ipinagkakaloob. Manapay, maging tapat kayong mananampalataya, tapat kayong mananalig sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ang maghari nawa sa inyo ngayon at magpakailan pa man. Paalam, ako'y si Apostol Juan Bautista, Adios. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakalo ba't ibinabahagi ng kaitaasan
sa lahat at bawat isang nagpapatuloy ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ng aking sasabihin sa bawat isa. Ang Panginoong Diyos, ang katotohanan, ang buhay, at ang daan. Ito ang mabuting balita na siyang ibinabahagi at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa upang sa gayon ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban ng aking mga iniibig ay makita ang tunay na layunin ng buhay na siyang ipinagkaloob ng kaitaasan. At sa mga kaorasan at sandaling ito, ano ang layunin ng aking mga iniibig? Sapagkat kung papaano ang kaitaasan ay nagtakda ng kanyang layunin sa kanyang mga minamahal na mga mag-aaral, na ang bawat isa ay makararating kasi napupunan ng dakilang Ama. Ang bawat isa ay makakatatanggap ng buhay na walang hanggan. At sa papaano ito mararating, makukuha ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang buhay na siyang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Tunay, ito ay mahalaga. Sapagkat kung papaano ang bawat isa ay binigyan ng pagkakataon upang muling makabalik at makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Ito ay ipinakita at ibinahagi ng dakilang Panginoon. Inihayag ang mga katotohanan. Ipinakita kung paano mamuhay ang isang ako at ibinahagi ang kanyang banal na pag-ibig sa lahat at bawat isa. Itinuro ang daan na kinakailangang tahakin ng aking mga iniibig na mga kapatid. At ang daan na iyan ang siyang kinakailangang pagsumikapan, kinakailangang bakahin, at pagtiyagaan ng aking mga iniibig. Oo, ang daan patungo sa Panginoon ay makipot, mahirap, subalit kung ito ay inyong marating, ang kaginhawaan, kaligayahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu ay tunay na inyong mararamdaman. Tunay ninyo itong makakamit. At ito ang siyang kinakailangang gawin ng isang tunay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming mga pag-aaral ang dumarating sa isang ako. Maraming mga pagsubok ang siyang pinagtitiisan ng bawat isa. At maraming mga pag-aaral ang dumarating sa isang ako upang maunawaan at makita ang daan na sa inyo ay kinakailangan gawin ng isang ako. At ang aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral, kayo ay hindi na bata sa pag-aaral ayon sa libro. Marami na kayong mga natutunan, mga naibahagi at nagawa sa inyong buhay. Mga patotoo na siyang nagpapatatag sa inyong pananampalataya
mga salita at katotohanan na siyang nakapagbibigay sa inyo upang marating ninyo ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon. At higit sa lahat, patuloy na ipinadarama ng kaitaasan ang kanyang banal na pag-ibig, ang kanyang banal na kapayapaan, at ibinabahagi sa lahat at bawat isa ang kanyang kaluwalhatian. Ang mga bagay nito ay ibinahagi at ipinagkaloob sa lahat at bawat isa. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay buo ang kanilang mga sarili upang ito ay inyong tanggapin, unawain, at bigyan ng buhay sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Kayo ay hindi taga-sanglibutan, aking mga iniibig ng mga kapatid. Kayo ay hinirang sa sanglibutan na ito upang maunawaan, gawin ang tungkulin, at may bahagi ng tunay at tapat ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo ay dumating sa sanglibutan na ito upang mag-aral, upang tuklasin ang katotohanan, upang ganapin ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Sa makatwid kung ito ay inyong nalalaman, naway ang daan ay tinuro ng dakilang Panginoon, kayo ay nakasusunod, nasasagawa ng bawat isa ang kanyang tunay na layunin sa harapan ng dakilang Panginoon. Magpatuloy ang bawat isa. Sapagkat sino man ang nagpapatuloy, siya ang tunay na magtatagumpay sa harapan ng dakilang Panginoon. Magpuri at magpasalamat sa araw-araw na buhay na sa inyo ay pinagkaloob ng kaitaasan. Sapagkat kayo ay palaging pinapaalalahanan, binibigyan ng tunay na kalakasan, ipinapakita ang tunay na liwanag sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pagkabigo, ng kalungkutan, ng pagkahiwalay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang kaitaasan ay laging naririyan sa inyong harapan. Ang kaitaasan ay laging naririyan upang kayo ay tulungan, turuan at alalayan sa bawat sandali. Naway ang inyong mga mata ay laging bukas. Ang inyong mga tenga ay laging naririyan upang makinig. At ang inyong mga sarili ay tunay na kayo ay humihingi ng pangangailangan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ang kaitaasan ay laging handa upang ibigay ang pangangailangan ng bawat isa. Sino man ang sa inyo ay kumatok, ay kanyang pagbubuksan. Sino man sa inyo ang humingi, ay kanyang pagbibigyan. Ganito kadakila ang kaitaasan sa lahat ng bawat isa. Ang inyong mga kahihilingan na naaayon sa pag-unlad ng inyong kaluluwa at espiritu ay pagkakaloob ng kaitaasan. Kung magkagayon, ang aking mga iniibig na mga kapatid, nasa inyong mga sarili, kung kayo ay magbibigay ng katapatan, ng tunay na pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Hindi nalalaman ng sinuman o mga anghel sa kaitaasan kung kailan babalik ang kanyang anak, kundi ang inyong mga sarili lamang ang makakaalam kung ano ang inyong ikatatagumpay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang nakakaalam lamang ang nagbigay at binigyan ng mga bagay sa lahat at bawat isa at sa lahat at bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay naroon palagi sa kabutihan, sa kabanalan, sa kababahang loob na siyang itinuturo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mga paalala na siyang kinakailangang bigyan ng buhay ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang buhay sa libutan na ito ay maiksi, maikli aking mga iniibig na mga kapatid. Kung magkagayon, kung kayo ay binigyan ng pagkakataon at binigyan ng kaitaasan ng mga bagay upang kayo ay muling makabalik sa sinupunan ng dakilang Panginoon, ito ay samantalahin ng aking mga iniibig na mga kapatid.
upang sa gayon, ang bawat pagkakataon ay hindi masayang sa inyong harapan, kundi bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan sa inyong sarili, sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay makarating kung saan dumuo ng dakilang Panginoon. Naway ang aking mga iniibig na mga kapatid ay magtagumpay sa kanilang mga tungkulin, sa layunin na siyang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Sapagkat ang pagkakataon na iyan ay hindi ipinagkakaloob sa karamihan. Pinipili at binibigyan ng bawat isa ng siyang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung magkagayon, kung ito ay inyong narating, kung ito ay nasa inyong mga sarili, naway ang bawat isa ay dumudoon lagi sa walang lalayunin ng dakilang Panginoon. Upang sa gayon ang kabanalan ay inyong marating. Upang sa gayon ang walang hanggan ng buhay ay inyong makamit, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang pag-aaral na sa inyo ibinabahagi ng kaitaasan, mga pagkakataon, mga kabiyayaan, mga karunungan, na naway ang bawat pagkakataon na ito ay hindi masayang sa harapan ng bawat isa. Muli ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag. Maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaan mula ngayon at magpakailan. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, maraming karunungan ang isinisiwalat ng kaitaasan sa bawat isa. Mga karunungang kinakailangang matutunan at maunawaan upang sa katotohanan ng inyong mga buhay, ito ay inyong maganap. Kayo na narito na lagi nang kumukuha ng kanyang mga salita. Ano na nga ba ang natipon ng aking mga iniibig na mga kapatid? Inyo bagang nakikita ang karunungang ibinibigay ng kaitaasan mula sa karunungang idinudulog ng sanglibutan ito? Nakikita baga ng aking mga iniibig na mga kapatid ang maraming pagkakaiba-iba, ang marami ring pagkapare-pareho at narito ang inyong mga sarili tumitingin sa bahaging ito upang ang panimbang ng karunungang inyong daladala sa pagpili, doon nga kayo susukatin mga iniibig na mga kapatid. Bakit ko nga ito nabanggit sa aking mga iniibig na mga kapatid? Nang upang sa gayon sa inyong pananatili sa pag-aaral sa paralang ito, ay magkaroon ng maraming kalinawan, ang maraming kalabuan sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga damdamin, sa mga bagay na inyong hinahanap. Nang inyong mga sarili makita niyong malaya na tunay nag-aaral at sinisipat ang bawat karunungan na sa kanya'y ibinibigay ng dakilang Panginoon. Sapagkat kayo'y mga iniibig na mga kapatid, ay mga tunay na mag-aaral na binigyan ng pagkakataon sa sanglibutang ito upang sa mga bagay na inyong daladala kayo man ay magkaroon ng tunay na kaunlaran ayon sa Espiritu, na hindi na nga lamang doon pa nabubunsod sa kaunlaran at sanglibutang ito, kundi ngayon kayo'y nakikita at kinakailangang gumanap ng isang tunay na pagbabago ayon sa moral ng isang Espiritu. Maraming kabutihan
Di naman ang itinuturo ng sanglibutang ito ayon sa kanyang moral, upang ang bawat pakikipamuhay ng bawat isa ay magkaroon ng harmonya sa lipunang kanyang ginagalawan. Subalit ano nga itong moral na itinuturo ayon sa Espiritu, na siyang nais na tunay na maibahagi sa bawat isa? Ito ang siyang tunay na nakapagpapatalino at naglilinis ng inyong mga espiritu. Tulad nga ng mga kwento na inyong naririnig at mga halimbawa, na bagamat ang dakilang Panginoon ay naghahanap ng maraming perlas ng mga isda mula sa karagatan, subalit narito sa kanyang mga nahuhulit na kukuha, pinipili pa rin ang tunay na pinakamainam. Mga iniibig na mga kapatid, ganito nga nyo sipati ng bawat karunungang dumaraan sa inyong mga buhay, sa inyong mga puso, na inyong makita yung tunay na may kahadagahan sa harapan ng dakilang Panginoon. Na bagamat ang mga bagay na ito'y di makapangangako na mayroong harmonya sa buhay ng sanglibutang ito, subalit ang harmonya sa layunin ng dakilang Panginoon, ito ang bagay na dapat niyong hinahanap at ipinagtatanggol sa inyong mga buhay. Tunay na magiging mahirap itong gawin sapagkat ang inyong mga puso'y mahahati at magkakaroon ng dagundong sa inyong buong katao sapagkat hahanapin pa rin ng tao ang kagustuhan ng kanyang kapwa upang siya ay ibigin. Subalit higitan nga ninyo ang mga bagay nito, mga iniibig na mga kapatid, na ang pag-iibig ng Diyos ang siyang tunay niyong hanapin. Sapagkat sa pag-iibig na yan, mga iniibig na mga kapatid, ito ang tunay na sa inyo'y magliligtas. Ito ang tunay na magkakamit ang inyong mga espiritu ng kanyang tunay na kaluwalhatian at pangako. Kung kaya nga't sa mga kapanahunan to'y tunay na kayo'y magpasalamat sa dakilang Panginoon sapagkat ang pagkakataon sa isang paaralan na nagtuturo sa bawat isa, narito kayo ay dumulog, kayo ay tinawagan at narito kayo'y tunay na tumalima. Kaya't ang pagtalima na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay inyong lubusin sa inyong mga sarili na ang tunay na katapatan ng pagsunod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ay inyong tunay na mapagtagumpayan. Ito ang mga bahagi na sa inyo'y aking ibinibigay nang upang sa gayon kung anumang hinahanap ng inyong mga sarili na tunay na kaluwalhatian ng dakilang Panginoon. Ito ay kanyang tunay na maihayag sa inyong mga sarili. Ito ang inyong tunay na matanggap upang ang kagalakan ng isang espiritong yan ay tunay na magkaroon ng kalubusan. Ito ang bahagi na sa inyo'y aking iiwan at harinawa ang mga pagkisikap na ay tunay na magbunga ayon sa Espiritu na siyang hinahangad ng dakilang Panginoon na maganap sa bawat isa mula ngayon at lagi na muli ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig ng mga kapatid, ang tao sa kanyang paglalakbay ay mayroong nagmamadali, mayroon namang hindi nagmamadali at tinitingnan ang bawat daanan ng kanyang mga pangyapak.
At mayroon namang naglalakad nang hindi na niya pinapansin kung ano ang niyayapakan ng kanyang pangyapak. Ganyan ang tao sa kapatagang lupa. Iba't iba ang kanilang kalagayan na kung bakit nagkakaroon ng pananaghili ang marami at nagtatanong kung bakit ang kanilang buhay sa kanilang paglalakad ay tila napakabagal at hindi nila marating ang kanilang paroroonan. At bakit ang iba naman ay napakabilis na marating ang kanilang paroroonan. At bakit ang iba naman, maging sa kanyang pag-iingat, naroon, natitisod, natitinik, at hindi na nakapagpapatuloy. Mga minamahal na mga kapatid, ang lahat nga ay pag-aaral, ang lahat nga ay karunungan, upang sa inyong mga kalagayan na yan, ang mga karanasan na inyong daranasin sa bawat hakbang ng inyong mga paa ay tunay nga na isang biyaya na inyong aariin na lagi nga ipinaalala sa inyo ang kalagahan ng maraming bagay na nagaganap sa inyong mga sarili at ganoon din sa inyong mga kapaligiran. Huwag kayong hihinto sa inyong paglakad at hagi yung hangarin na makarating kayo sa inyong paroroonan. Bagamat hindi nga kayo sabay-sabay na makararating, ngunit ang lahat ay may patutunguhan at ang Diyos ay aakayin ang lahat at bawat isa sapagkat wala siyang itinatangi. Dangan nga lamang ang tao ay laging naroon ang pagdaramdam at kung ito ay magdaramdam, tumatalikod. At sa kanyang pagtalikod, mayroon ba siyang natagpuan? Natagpuan ba niya ang kapayapaan na hinahanap ng kanyang sarili? Natagpuan ba niya ang kasiyahan na naroon sa puso na lagi na ngay hinahanap ng tao? Mula pa ng kanyang pagkasilang at maunawaan niya at mabuksan ang kanyang isipan sa sandaigdigan, naroon na ang paghahanap, naroon na ang pagmamadali sa maraming bagay. Maraming sanga-sanga ang daan, aking mga minamahal na mga kapatid. At nawa, sa sanga-sangang iyan, bawat inyong patutunguhan ay pahalagahan ninyo ang bawat pag-aaral na inyong mararanasan sapagkat sa danasing iyan, yang kayo mas lalong patatatagin at ganun din kung paanong ang pananampalataya na lagi na ngay dapat nariyan at inyong pinaninindigan sa inyong mga sarili ay lagi nang maganap, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat kayo ay nilikha ng iisang Diyos. At sa pagkalikhang iyan, sino nga ba ang dapat niyong kilalanin? Sino nga ba ang dapat niyong sambahin? Tunay nga na napakahirap tanggapin ang maraming pag-aaral. Ngunit sa isang mag-aaral na binubuksan ang kanyang kaisipan sa maraming bagay, naroon ang kagaangan. Huwag ninyong isarado ang pintuan ng inyong kaisipan, lalo't higit ang pintuan ng inyong mga puso. Lagi niyo itong buksan upang sa gayon, ang liwanag na makalangit ay makapasok. At kung makapasok ang liwanag na makalangit, naroon ang kasiyahan ng inyong mga espiritu at sisigla ang inyong mga katawang laman. At duroon, bababa
ang tinatawag na pagdating ng karamdaman. Na sa kapanahonang ito, tunay nga na maraming karamdaman ang dinaranas ng tao sa kasalukuyan, ang karamdaman sa kaisipan na tunay nga na hindi madali ang paggaling o gamutan, sapagkat ito ay dumaraan sa maraming proseso na ang nagtataglay ng karamdamang ito ay siyang unang kinakailangang maglinis ng kanyang sarili, magsikap at magtiyaga, at lalo't higit sa lahat, kumilala na may isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa. At ganun din ang maraming karamdaman sa katawang lamang iyan, na tunay nga na hindi matatakasan ng tao, at ito ang nagiging dahilan kung paano nagtatapos ang isang buhay sa karamdaman na iyan, na kung saan, katulad nga sa isang tahanan, sa mahabang panahon, lumurupok, inaanay, at may mga bahaging gumuguho. Ngunit, kung ang nakatira dito ay aalagaan ang bahay na iyan, tunay nga na ito'y kanyang mapapanatili, nakatindig sa mahabang panahon. Ganon din ang katawan ng tao. Kung ito ay inyong pangangalagaan, dumating man ang karamdaman, ay hindi gaanong kabigatan, na katulad nga na nagaganap sa kapanahonang ito, na ang karamdamang sa lamang iyan, na labis na ayaw madama at kinatatakutan ng karamihan, ay tunay na anuman ang gawin ng tao ay darating at darating, sapagkat mayroon siyang nilalabag na maraming batas. At ganun din, hindi niya kinikilala kung sino nga ba ang makapangyarihan sa lahat, ang pinakamahusay na manggagamot, ay nag-iisa kung hindi ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay at nakakaalam sa mga ganap sa kinabukasan. At kung paano ang isang tao sa kanyang kalagayan, kung paano nga bang ang buhay na kanyang pinakaiingatan at pinakamamahal, kung saan lamang ang hangganan nito, ay tunay nga na hindi malalaman ng tao gaano man ang karunungan at pag-aaral na kanyang gawin. Ang Diyos lamang ang dapat sandigan, sapagkat siya ang nakaalam ng lahat ng bagay na magaganap sa sanglibutang ito, at ganun din sa inyong mga sarili. Kung kaya nga, lagi kayong maging handa, lagi kayong maging mabuti, lagi kayong gumawa ng naaayon sa kanyang kagustuhan, lagi kayong magpakatatag, at sa inyong mga pangyapak na iyan, maging mabilis man, maging mabagal, o makita man ninyo o hindi ang inyong dinaraanan, magpatuloy at magpatuloy kayo, sapagkat mayroong umaakay sa lahat at bawat isa. At bago ako magpaalam, aking iiwan ang isang dagdag na pag-aaral sa sulat ni Pablo sa Efeso. Efeso 2:5-6. Pakibasa, aking minamahal na kapatid. Isang lagi na pagpapaalala na ang Diyos ay makatarungan at ipagkakaloob kung ano ang nararapat. Kilalanin lamang ninyo at laging dumuong kayo sa likuran ng isang Hesukristo
na tunay nga na nagbigay ng isang halimbawa na makapagmumulat sa sangkatauhan kung paanong ang biyaya ng Diyos at kabutihan ay pagkakaloob doon sa mga may kababaan at kalinisan ang puso. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ang aking iiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, Apostol Santiago. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal mga kapatid, mula ngayon at magpakailanpaman. Tulad nga ang lahat at bawat isa na inaalagaan sa paturuan ng dakilang Panginoon, na kung kayo ay tunay na bibigyan ng pagkain, ang lahat at ang bawat isa ay tunay nga susubuan, sapagkat ang bawat isa sa inyo na inaaralan ay tunay ngang anak ng dakilang Panginoon. Ganito ipinahahayag ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Kung kayo man ay tunay na nagugutom, kayo ay kanyang pakakainin. Kung kayo ay tunay na nagkakaroon ng kauhawan, kayo ay patuloy na bibigyan ng mainam na tubig upang ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pananampalataya at tunay ngang malinis sa kanyang harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay sagana sa kabiyayaan, sapagkat sa bawat mananampalataya na nagbibigay panahon upang matuklasan ang kanyang sarili, ay tunay ngang ang kabiyayaan ng dakilang Panginoon ay ibinibigay upang kailanman kayo nga'y hindi na nga maligaw pa, kailanman ay hindi na nga magkaroon pa ng alinlangan sa kanyang harapan. Sapagkat bawat iniibig ay patuloy ang sa inyo ay nagbibigay pagkakataon at binubuksan ng isang pag-aaral na sa pamamagitan ng panahon at sandali na inyong inilalaan sa paturuan ng dakilang kayo ay tunay na magtatagumpay at higit na lalo, kayo ay tunay na magkakaroon ng masigit na kapayapaan. Bigyan nga ninyo aking mga iniibig na mga kapatid ng pagkakataon ng inyong mga sarili na matuklasan ang pag-aaral at pagtuturo ayon sa salita ng dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito, ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng isang mainam na pag-ibig sapagkat nalalaman ninyo sa inyong mga sarili ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y nagtataglay. Na sa pamamagitan nga ng mga salita ay hindi lamang kayo nalilinis, bagkus ang bawat isa sa inyo ay nagbabago. Ang bawat isa sa inyo ay natutuklasan ang inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo gumagalaw sa sanglibutang ito at hindi lamang kayo kumakain ng mga tinapay dito sa sanglibutan, sapagkat kayo ay tunay ngang nakakita ng karapat-dapat sa kapaturuan ng dakilang Panginoon. Hindi lamang kayo nag-iisip dito sa sanglibutan, gayon din ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay nyo ngang matuklasan na kayo ay kaisa ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat nilalang na tinuturuan sa kanyang paturuan ay tunay ngang nagkakaroon ng kabutihan sa inyong mga puso, pagpapakumbaba sa inyong mga gawa, sa mga bagay na inyong natatagpuan, at higit na lalo sa mga bagay na inyong nililinang sa inyong mga sarili. Hindi lamang ito ang mga bagay na inyong nakikita bilang isang kasangkapan, bagkus ang bawat isa sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay na kasangkapan ng dakilang Panginoon
at gayon nga ninyo makita na kayo bilang isang mag-aaral at kanyang kasangkapan ay tunay ngang natutuwid at higit na lalo nagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa kanyang salita. Sapagkat bawat nilalang na inaaralan ng dakilang Panginoon ay nagkakaroon ng kabutihan sa inyong mga puso, na anuman ang bagay na inyong nakikita sa sanglibutang ito ay tunay ngang dadaan na lamang, bagpos sa inyong mga sarili. Ang kabutihan na inyong natatanim sa inyong mga pagkatao ay ang kabutihan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay inaralan. Bawat isa din ay binigyan ng pagkakataon upang makadinig ng kanyang salita, na sa pamamagitan ng mga kabatlayaan, kayo ay tunay na natututo at higit na lalo patuloy na pinaalala sa bawat isa sa inyo kung gaano ang aruga ng isang ama sa kanyang anak ay tunay ngang ipinadadama at higit na lalo tunay nga sa inyong binibigyan ng pagkakataon. Mga iniibig na mga kapatid, paano nga rin kayo mag-aruga sa isang ama? Patuloy ba ang inyong pagsunod? Patuloy ba ang inyong paggawa sapagkat ninanais ninyong kayo ay tunay na makatugon sa bahagi ng dakilang Panginoon? Na sa pamamagitan nga ng inyong pagparito, hindi na lamang kayo lumalakad pa sapagkat ang inyong nais ay tunay ngang nagkakaroon sa inyo ng bunga na mga bagay dito sa sanglibutan, bagkus ang inyong pagnanais ay tunay nga ninyong makita kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo ay tunay nyo ngang maibahagi at maipagkaloob ninyo sa inyong kapwa. Sapagkat ito ay tunay ngang nagkakaroon ng isang mabuting bunga sa inyong mga sarili. Ito din ang inyong magagamit sa parang araw-araw na buhay na inyong ibinibigay sa sanglibutang ito. At ito rin ang inyong magagamit upang sa inyong mga sarili kayo nga ay tunay na makapaglinis sa kanyang harapan. Sapagkat bawat tao na inaaralan ay tunay ngang nagkakaroon ng maliit na bahagi ng butil na liwanag, at ito nga ang inyong gamitin, aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa inyo rin naman ay makita ang liwanag ng dakilang Panginoon. Hindi baga ito ang pinakamainam na sa inyo ay tunay na binibigay at patuloy na ibinubuhay sa inyong mga pagkatao? Hindi baga ito ang tunay na karapat-dapat na layunin ng isang tao upang sa pamamagitan ng inyong pagparito, banay-banay, unti-unti nyo ngang nakikita kung gaano ang dakilang Panginoon gumagawa sa kanyang paturuan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makabalik at kailanman ay hindi na nga lumingon pa sa mga bagay na walang kabuluhan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kilalanin nga ninyo ang inyong mga sarili. Kilalanin nga ninyo kung papaano kayo makapagbabago sa mga bagay na mga nagkaroon sa inyo ng bawat pagtatanim na hindi mabuti. Kilalanin nga ninyo ang inyong mga sarili upang nang sa ganun sa bawat paghakbang ng isang kaakuhang iyan, sa bawat panahon na inyong iginugugol sa sanglibutang ito ay magkaroon ng mabuting bunga. Na sa pamamagitan nga nito, mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo magiging isang bulag pa sa sanglibutang ito, sapagkat bawat isa sa inyo ay inaralan ng mainam at tunay nga ninyong nakikita kung saan kayo patutungo. Iisa lamang ang daang itinuro ng dakilang Panginoon. Iisa lamang ang sa inyo ay patuloy na inihahatid. Iisa lamang ang sa inyo'y patuloy na nagkakaroon ng katwiran sa bawat inyong mga espiritu. Ito nga ang inyong pagsumikapan, aking mga iniibig na mga kapatid, na makita at higit na lalo, ito ang inyong magbigyan buhay sa inyong mga pagkatao, upang sa pamamagitan nga ng mga gawang iyan, kayo ay tunay na makikilala ng dakilang Panginoon.
Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal mga kapatid mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog. Apostol Lucas. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo ngayon at magpakailanpaman. Tunay nga na ang Diyos ay mapagbiyaya at ang bawat nasa paligid, tunay nga na ito ay mga sangkap upang nang sa ganoon na pagtulungan ng bawat isa sa bawat kalagayan ay kinakailangan nag-uugnayan ng upang nang sa ganoon ang bawat pag-aaral ay mayroong pagkakaisa at pagkakasunod ayon sa aral ng dakilang Panginoon. Mabuti ang gumagawa ng naaayon sa kabanalan nang upang nang sa ganoon ang bawat isa ay tunay nga nakalugdan ng kaitaasan at maging halimbawa ng kanyang kapwa na kung paano ang isang kalinisan ay makita ng bawat kaluluwa. Tunay na nagsasakripisyo ang bawat naglilingkod. Nilalaan niya ang kanyang sarili, hindi para sa mga bagay na nabubulok, kung hindi para sa isang buhay na nagpapatuloy na tulad na pinakilala ng dakilang Ama. Nang sa ganoon ang bawat isa ay maging masigla sa gawain. Sino nga ba ang nagiging malabis at gumagawa ng labag? Di ba't yung inalabuan ng kanyang paniniwala? Ngunit kayo na binigyan ng aral mula sa kaitaasan, tunay ang kalinisan at kalinawan ng pag-iisip at puso ay nasa inyo. Sapagkat kayo'y nagtyayaga at nagpapatuloy sa gawain, hindi lamang ang inyong mga katawan ay nandito, kung hindi pati na ang inyong mga espiritu ay tunay ang kaisa. Ito ang hinahanap ng dakilang Ama, upang lang sa ganoon ang mga aral ng dakilang Maestro Jesus ay mabuhay sa inyo at kayo'y gumalaw ng mayroong pagkakaisa sa Espiritu. Tunay na ang pag-aari ng kaitaasan ay ang sumusunod ng ayon sa kabanalan. Nagsisikap maging ang pamumuhay na inilaan ng dakilang Ama ay hindi niya alintana. Bagkus na mamahagi siya, maging ito ay salaman. At higit sa lahat, ang biyaya ng dakilang Panginoon, ang kanyang pinangalakal upang magising ang maraming kaluluwa at nang sa ganon, ang pananampalataya ng bawat isa ay patungo sa pag-ibig na ito ang nagbubukas sa bawat isa sa pintuan ng langit upang nang sa ganon, kayo na mananampalataya ay tunay na maging totoo kayo sa inyong sarili. Maging totoo kayo sa isang dakilang Panginoon
na nagbuwis ng buhay upang tubusin ang bawat kasalanan. Huwag niyong sayangin ang anumang sandali na inyong nilalaan dito sa sanlibutan. Sapagat tunay nga ang kalakasan ng bawat isa ay mula sa Panginoon. Ito ang inyong taglayin at ito ang inyong pagpatuloy upang nang sa ganon kayo ay hindi Panginoon kung hindi bagkos ang biyaya ng Panginoon ang siyang bumubuhay sa inyo at siyang nagpapalago sa pamamagitan ng dakilang Ama. O't kayo'y naririto, nagpapakasakit. Ngunit ano ang inyong pinagpapakasakitan? Ang inyo bang mga sarili o ang dakilang Panginoon na nagbigay ng pag-asa sa bawat isa? Mga iniibig ko mga kapatid, malawak ang pag-aaral. Ngunit kung hindi nyo man ito'y pagpapatuloy at nanamnamin sa inyong mga puso at isipan, hindi nyo rin ito matatamo sapagkat ang bawat isa ay laging nakatuon sa laman. Ngunit kayo, na bilang mag-aaral ayon sa Espiritu, tunay nga, unti-unting bumubukas sa inyo ang mga tunay na kahulugan at pag-unawa ayon sa Espiritu nang sa ganon. Kayo ay magpatuloy sa pag-aaral. Kayo ay mabuksan sa susunod na inyong pamumuhay ay nagpapatuloy ay bilang tanda na kayo'y manampalataya ng dakilang Panginoon na hindi sumusuko o hindi bagkos. Kayo ay isang matibay na pundasyon mula sa kaitaasan. Mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo. Nasa maliit na kakayahan, na tangan-tangan ng inyong mga palad, ay inyong pagsikapan na ito'y magsiyaman, na ito'y may bahagi ninyo sa maraming kaluluwa. Huwag niyong isipin ang anumang bagay, malaki man o maliit, ngunit ito ay mula sa Panginoon. Ipagpasalamat ng bawat kaluluwa sapagkat kayo pa rin ay minamahal ng dakilang Ama. Binibigyan ng pag-asa upang sumulong ang bawat kaluluwa. Sikapin ninyo na kayo ay isang manampalataya na tunay na sundalo ng dakilang Panginoon na hindi umuurong kung hindi bagkos nakikibaka ayon sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Hindi nakikibaka upang saktan ang kanyang kapwa kung hindi bigyan ng liwanag na mula sa kaitaasan na ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa maraming kaluluwa. Na ito ang pagkain ng bawat kaluluwa at hindi ang anumang bagay nasa inyong paligid. Sapagkat ang salaman ay salaman at ang sa Espiritu ay sa Espiritu. Ngunit higit mas matimbang ang pag-aaral ayon sa Espiritu na ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Mga iniibig kong mga kapatid, manampalataya kayo na walang pag-alinlangan sa harapan ng dakilang Ama. Nang sa ganon, tamuhin ninyo ang pag-asa mula sa kalangitan. At ito ang magbibigay sa inyo ng pag-asa, hindi lamang sa kasalukuyan na inyong naramdaman, kung hindi bagkos sa darating na bukas, nandoon ang Panginoon naghihintay sa bawat kaluluwa. Muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat
sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, kung ang isang mag-aaral nga ay yahalin tulad sa isang puno ng palay na kung saan ito nga ay pinaghirapan ng isang magsasaka na kung paanong sa pagsisimula ng pagbubungkal ng lupa at ganun din kung paanong ang tubig na sagana ay dumaloy sa lupang ito upang sa gayon sa pagsaboy ng mga binhi ay naroon at tumubo ang bawat dahon at ganun din sa maraming kapanahunan na pagdadaanan ang puno ng palay na iyan. Naroon ang ulan, naroon ang araw, at ganun din ang pangangalaga. Ang sa kanya ay nagtanim, inaalis ang dawag at ang mga bagay na makapagbibigay ng sustansya ay naroon at ibinibigay upang sa gayon, pagdating ng panahon, ang pag-aani ay tunay nga na masagana. Sa inyong kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, ang Panginoong Diyos nga ay tulad sa isang magsasaka, kung paanong binigyan ng buhay ang lahat at bawat isa, at hindi lamang niya hinayaan, kung hindi sa bawat sandali ng buhay, kung paanong sa liwanag ng kanyang pagsilang, naroon na agad ang gabay, naroon na agad ang liwanag, naroon na agad ang pag-aaral na ibinibigay upang sa gayon, sa simula ay malaman ng tao kung paano nga ba ang landasin na unang kanyang tatahakin upang siya ay hindi maligaw at dumating ang panahon na tunay nga sa katulad sa puno ng palay, naroon may kasaganaan ng pag-aani, naroon ang mga ginintoang butil. At ano ang mga ginintoang butil na iyan? Maraming panahon ang inyong pakikipag-aral na natipon ninyo, aking mga minamahal na mga kapatid, ay tunay nga na mga ginintoang butil na kung saan sa inyong pakikipamuhay, bawat butil na yan ay inyong pahahalagahan at inyong babalikan kung paanong kayo nga sa kasalukuyan at sa nakaraan, marami kayong pinagdaan ng pag-aaral, mga tinatawag na pagsubok, at nasaan nga kayo ngayon? Di ba't nariyan ang inyong katatagan? Nariyan pa rin ang inyong pananampalataya. Nariyan kayo sa inyong mga luklukan at patuloy na nakikipag-aral. Kung kaya nga, magpakatatag pa ang lahat at bawat isa. Anumang biyaya at kayamanang panlupa ang magkaroon kayo at makamtan ninyo, maging tulad nawa kayo ng puno ng palay na habang dumarami ang bunga at dumuroon sa kanyang pagiging kulay ginto, ay lalo siyang yumuyuko at nagpapakababa kapag dumarating ang malakas na hangin. Ngunit naroon pa rin ang katatagan at hindi agad-agad nabubuhay. Marami ang pagdaraanan ng tao. Marami ang pag-aaralan ng tao. Maraming pagkilala
ang gaganapin niya sa kanyang sarili at ganun din maraming pagkilala sa kanyang kapwa. At kung dumating man sa inyo ang mga bagay na iyan, tunay nga na kayo ay nakahanda, sapagkat ang karunungan ng Diyos ibinabahagi sa kanyang mga nilikha. Kailanman ang Diyos ay hindi nagtangi, kailanman ang Diyos ay hindi naging maramot, kung hindi ang lahat ng bagay ay pinagkaloob niya sa tao. Ang lahat ng karunungan ay patuloy niyang ibinababa, hindi nagsasawa at hindi nakakalimot, hindi tulad ng tao na nagkakaroon ng pagkasawa kung dumarating ang mga bagay na nakapagbibigat sa kanyang buhay. At ganun din kung paanong ang maraming bagay na kaganapan sa sandaigdigang ito ang liliglig sa maraming pananampalataya, ay nariyan pa rin kayo at patuloy na mamumunga sa inyong mga kalagayan, sapagkat kayo ang mga pinili upang makipag-aral sa loob ng paaralan ng Espiritismo at magkaroon ng maraming bunga na marami rin ang makalalasap at mabubusog. At tunay nga na sa hapag ng Panginoon, ihahain ang mga bungang iyan at naroon ang bawat kumain ay makakadama ng kabusugan at ang bawat nauuhaw na paiinumin ay magkakaroon ng katighawan ang kauhawan. Kung kaya nga, sa inyong mga kalagayan, aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na ang pag-aaral sa larangan ng pang-espiritual ay may kahirapan, at ang pag-aaral naman sa pangkatawang laman dumarating din kung saan ang kahirapan. Ngunit ang Diyos nga laging nariyan, ibababa ang kinakailangan, at kung ano ang ibig ng tao ay tunay nga na ipinagkakaloob ng Diyos nang naaayon lamang sa kanyang kakayahan. At kung paano ngang sa panahon ng isang Hesukristo, marami ang nakakita ng mga gawang makalangit, makadiyos at pawang kabutihan. Ngunit naroon pa rin marami ang nagtalasira, marami ang sumubok. Ganyan din kayo, aking mga minamahal na mga kapatid, sa inyong mga kalagayan. Kung kaya nga dumating man sa inyo ang mga bagay na iyan, lagi kayong manatili sa inyong pananampalataya at sa inyong paninindigan, na akin ngang uulitin. Kung katulad kayo ng puno ng palay, lagi kayong magpakumbaba, lagi kayong umunawa, sapagkat ang panahong ito ay kinakailangan ang mga kaisipang iyan, ang mga damdaming iyan ng inyong kapaligiran, at nawa kayo ang unang kakitaan, kayo ang unang magbigay, kayo ang unang mag-akay sa inyong mga kapatid na naroon at nagkakaroon ng panghihina. Ibangon nyo ang mga nadadapa, pagpagin nyo ang kanilang mga alabok, upang sa gayon ang hinahangad ninyo sa tamang landasin ng sabay-sabay makaparoon at tunay na sumunod sa likuran ng isang Hesukristo ay maganap sa lahat at bawat isa, at tunay na walang maiiwan, walang maliligaw, sapagkat kayo ay tunay na anak ng Diyos na lagi na'y
inaaralan at aaralan pa hanggang sa panahon na kayo ay maging malinis at tunay na karapat-dapat na dumuon sa kung saan ang makakapiling nyo ay ang iisang Diyos na tunay nga na aking uulitin, hindi iiwan ang kanyang mga nilikha, bagkus lalo pa niyang pagyayamanin ang mga bagay na ibinibigay niya sa inyo, lalo't higit ang karunungang makalangit na lagi nga'y kanyang hinahangad na matutunan ng tao, bagamat marami ang mga bagay na darating at darating pa sa kapanahonang ito na tunay nga na hindi iibigin ng tao na maganap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay nakatakdang maganap ng naaayon sa kagustuhan at katarungan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Kung kaya nga, laging maging handa ang aking mga minamahal na mga kapatid. Lagi kayong magkaroon ng unang katahimikan sa inyong mga sarili upang kayo, ang inyong kapaligiran ay magkaroon din ng katahimikan. Magkaroon kayo ng panahon sa isang mataimtim na pananalangin na lagi ngay ipinaaalala sa inyo upang sa gayon ang tunay na kapayapaan ay sumainyo at ganon din sa inyong kapaligiran. At bago ako magpaalam, isang dagdag na pag-aaral na naway sa mapalad na umagang ito, inyong mapagsalu-saluhan at maibahagi nyo kung sino man ang nangangailangan at nakadarama ng pagkagutom ay magsilbi itong pagkain sa kanyang espiritu. Ito ay matatagpuan sa mga mangangaral, Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 6. Pagsalu-saluhan ninyo at naway ang mga aral na iyan ay lagi nang makapagpatatag ng inyong pananampalataya at lalo pa kayong magsigasig sa pagtuklas ng buhay na ibinigay sa inyo ng kaitaasan. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa isang pag-aral, Pablo Apostol. Paalam. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailanman. Kayo nga ay tunay na inaaralan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang kanyang salita ay patuloy na ipinagkakatiwala sa lahat at bawat isa. Na ang inyong mga sarili ay tunay ngang naparito upang ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay nyo ngang makita at mapunan ang bawat inyong mga espiritu ng panibagong hain at panibagong pag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, sa patuloy ninyong pag-aaral dito sa sanglibutan, nakikita ba ninyong kayo ay tunay na nag-aaral? Kayo ay tunay na nananaliksik sa paturuan ng dakilang Panginoon.
Nakikita ba ninyo ang inyong mga sarili na maagap sa mga salita at patuloy na binabago ang isang kaakunghiyan upang sa inyong pagparito kayo ay kailanman ay hindi na magkukulang at hahanap pa ng iba ng mga bagay dito sa sanglibutan sapagkat bawat isa sa inyo ay inaralan na sa paturuan ng dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan ng inyong pagparito ay nakikita na ninyo ang tunay na pag-aaral, ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Ang pag-aaral na sa inyo'y ibinibigay mula noon hanggang ngayon, aking mga iniibig na mga kapatid, na napatunayan ng inyong mga kapatid na ayon sa inilathala sa isang kasulatan. Tunay ngang sila ay nagtagumpay sa bawat aralin ng buhay. At kayo bilang isang mag-aaral na patuloy na nakikinig at nagsasaliksik ng mga aral ng dakilang Panginoon, naibigay ba ninyo ang inyong mga sarili sa mga bagay na itinuturo ng kaitaasan? Sapagkat bawat isa sa inyo ay tunay ngang naghahanap, patuloy na nagkakaroon ng katyagaan ng inyong mga puso upang makatugon sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa pamamagitan nga nito, narito ang isang pag-aaral na sa inyo'y binubuksan, ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Nakikilala niyo ba ang inyong mga sarili? Nakikilala ba ninyo ang bawat inyong mga paggawa? Nakikilala ba ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban na sa patuloy na paggalaw nito sa sanglibutang ito, kayo ay tunay na gumagalaw din? Anong uri ng paggalaw ang inyong ibinibigay, aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat bawat nilalang na patuloy na naghahanap sa paturuan ng dakilang Panginoon ay tunay niyang kinikilala ang kanyang Espiritu, sapagkat ang bahagi ng dakilang Panginoon ay Espiritu. Ito lamang ang sa kanya'y tunay na makapagbabalik at makapaghahandog ng tama at kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon. Na sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo mabubulag pa sa mga bagay na inyong nakikita, sapagkat nalalaman na ninyo anong uri ng pag-aaral ang inyong iginagawa at patuloy nga ninyong binabaka sa inyong mga sarili. Nadinig ninyo ang bahagi ng ayon sa Espiritu. Nakikilala ba ninyo ang inyong mga espiritu? Nakikita ba ninyo sa isang salaming iyan na sa inyo'y patuloy na ibinibigay kung gaano ang kaitaasan patuloy na naghahandog ng kanyang bahagi upang ang Espiritong iyan ay tunay ngang mabuhay sa inyong mga pagkatao? Na anuman ang sa inyo ay tunay na makilala dito sa sanglibutang, ito'y inyong ang bibitawan sapagkat nalalaman ninyo ang paggalaw ninyo ayon sa Espiritu. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay mainam. Ang bahagi ng dakilang Panginoon ay karapat-dapat at ang bawat salita na sa inyo'y ibinibigay simula noon hanggang ngayon ay kailanman ay hindi nagbago. Na ang mga salitang iyan ay patuloy nga ninyong babakahin ang inyong mga sarili upang sa pamamagitan nga ng inyong pagparito, makikilala ninyo ang mga bagay na inyong binibigyang panahon. Mga bagay na inyong pinagkakaabalahan sa buhay na ito. Nasilayan na ba ninyo na ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay niyong ngang makilala sa inyong mga pagkatao? Sapagkat ang karunungan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang magpahanggang sa ngayon ay binabaka ng isang kaakuhang iyan. Patuloy pa rin kayong gumagawa ng mga bagay ayon sa mga bagay na inyong nakikilala. Patuloy pa rin kayong gumagawa sa mga bagay na ayon sa inyong nakikita. Ngunit anong ang bagay ang inyong iginagalaw dito sa sanglibutan ay mananatili sa isang sanglibutan na aking mga iniibig ng mga kapatid. At ang mga bagay na inyong ipinagpapagal upang makakain ang inyong mga espiritu, ito ay inyong madadala sa kabilang buhay. Sapagkat di ganito nga kayo aking mga iniibig na mga kapatid, binibigyan ng pagkakataon ng
dakilang Panginoon, upang sa bawat araw na inyong iginugugol sa sanglibutang ito, narito ang isang araw upang kayo ay tunay na makatikim ng kanyang salita. Sapagkat bawat nilalang na inaasahan sa paturuan ng dakilang Panginoon ay kinakailangan mag-aral sa kanyang salita. Makilala ang kanyang bahagi. Makilala ng inyong mga pagkatao ang bawat kaalaman ayon sa Espiritu, sapagkat dito nyo lamang makikita, aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na paggawa, ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ay tunay ngang nagbibigay bahagi sa inyong mga pagkatao. Ito nga ang tunay na nagkakaroon ng pagsibol sa inyong mga kakayahan, sa mga bagay na gumagalaw sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Dito nyo nga umpisahan na aking mga iniibig na mga kapatid, alamin ang bahagi ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Hindi nito nakikita ang mga bagay na sa inyo ay tunay lamang nakikita, bagkus ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay nasa inyong mga espiritu, nasa inyong mga puso, nasa inyong pagkakakilanlan sa mga bagay at karunungan na ipinapakita ng dakilang Panginoon. Na ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang matibay na kabanalan upang sa paglilinis na inyong ginagawa sa sanglibutang ito, kayo ay tunay na magpapatuloy at higit na lalo makikita ninyo kung gaano ang paggalaw ng isang kaisipang iyan sa inyong mga sarili na patuloy na sa inyo ay sumisira. Sapagkat bawat isa sa inyo ay patuloy na bibigyan at hahandugan ng kaitaasan. Makita nawa ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang kayo tumutungo sapagkat narito ang handog ng dakilang Panginoon, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay na tinuturuan sapagkat ito ang karapat-dapat na matutunan ng bawat isa. Ito ang daan. Ito ang sa inyo'y magpapatibay sa bawat sandali ng inyong mga buhay. Ito ang inyong panghahawakan sa inyong mga pagkatao. Sa isang maliit na pananampalataya na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang pag-aaral ayon sa inyong mga pagkatao, sa katotohanan ng inyong mga kaakuhan, ang bahagi na inilalaan ng dakilang Panginoon upang ang inyong mga sarili ay patuloy na magsipaghanda kung kayo ay tunay na tatawagin ng dakilang Panginoon. Upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang kasipagan, ng isang katatagan ng inyong mga puso. Na hindi na nga kayo magagalaw pa ng isang sanglibutang ito sapagkat ito'y patuloy na gagalaw at kailanman ay walang magagawa ang isang kaakuhan. Bagkus sa inyong mga sarili, kayo bilang nilikha ng dakilang Panginoon, kakikitaan ng isang kapayapaan, kakikitaan ng isang pag-ibig, sapagkat ito ang itinuro ng isang guro. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunguhin nga ninyo ang bawat sandali ng inyong mga buhay tulad sa isang mag-aaral. Tunguhin nga ninyo ang bawat panahon at ang pagsunod sa harapan ng dakilang Panginoon tulad sa isang maamong anak. Sapagkat bawat nilalang na iniaaralan at patuloy na kumakatok sa pintuan ng dakilang Panginoon ay kinakailangan ang bawat pagsunod at kinakailangan ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang payapang katahimikan sa inyong mga pagkatao. Upang ang panibagong aral, upang ang bahagi ng kalangitan ay tunay nga ninyong maikubli sa inyong mga pagkatao at ang mga lukbutan na sa inyo'y bit-bit-bit-bit ay tunay nyo ngang maiaalis ang mga hindi karapat-dapat
at tunay nyo ngang maisusukli sa inyong mga pagkatao ang bahagi ng dakilang Panginoon, ang bahagi ng ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.